Nako, heto na po mga kabayan, Jinggoy lumipat na. Nako, nasyak lahat, bumaliktad, kumaliwa na. Senator Jinggoy Estrada ginulat ang Senado. Majority watak na. Aba, nagtatanong po mga kabayan at yan po ang ating halamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kabayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga, no? Eto po ang sabi ni President Bongbong Marcos Jr. Naiiba ako sa aking ama. Aba, totoo nga mga kabayan. My presidency is different from my father's. Ayan mga kriminal. Ano po ang inyong masasabi dyan? Totoo ba na magkaiba ang kanilang pamumuno mga kabayan bilang presidente ng Pilipinas? Or parehas lang po? Mas malala lang po ang ngayon, di ba? O, sa bagay, no? Pag sinabi nating different, iba, no? Naiiba siya doon sa ama niya kasi nalampasan niya pa mga kaubayan. Oh, marami po ang nagsasabi na nalampasan pa niya yung ginawa na pangpaplander ng kanyang ama, di ba? Kung ang kanyang ama mga kaubayan ay naitala sa Guinness World Book of Records, ano na lang kaya? Itong si President Bongbong Marcos Jr., di ba? Parehas po sila eh. Parehas po sila ng ginawa, no? Mas malala lang ang kay Junior kasi wala tayong nakikitang big ticket project na napakikinabangan ng taong bayan. Ang pinagkaiba lang po nila ay yung kanyang ama ay mayroon pong mga tinatawag na malalaking proyekto na napakikinabangan ng ating mga kababayan. Samantala, si Junior mga karibin natin wala po tayong nakikita kundi korupsyon. Kalokohan, korupsyon. Ayan, at ito nga ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Arima, pareho lang kayong magnanakaw pa rin. Mas malala ka pa sa iyong ama, trilyon ninakaw. Ang kasaysayan mo ay ang mga maleta na nakuha mo. Yung tatay mo korap pero may nagawa kahit pa paano, pero ikaw wala. Puro lang nakaw. Ayan mga kabayan. Kakaiba ka talaga. Inubos mo na lahat eh. Oo nga eh. Sabi po ni Lagatik. Sabi naman po ni Rodi. Ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. Ayun na nga. Sabi po dito ni Josie. Buti alam mo. Ang ama mo si late President Ferdinand Marcos Sr. Hindi bangag. Mandirigma. Soldier. Kayo mo. Marami siyang nagawang legacy na hanggang ngayon pinakikinabangan ng taong bayan, mga infrastructure, highways, school, PICC, Cultural Center of the Philippines, Hospital San Juanico Bridge. Kaya ka binoto ng marami dahil kay BP Sara, tas trinahador mo pa. Malayo ka talaga sa Marcos Jr. Senior. Heaven kayo. Impyerno ang ibinigay mo sa bansa at taong bayan. Ayan mga kabayan, no? So marami po dito ang medyo galit kay President Bongbong Marcos Jr., no? Sa paghahalin tulad sa kanyang ama. Pero magkaiba daw sila, pero sinasabi naman ng taong bayan, parehas lang sila. Mas malala lang itong si Marcos Jr. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dyan? At eto, ito naman po si Representative Paulo Pulong Duterte. Kasi papalapit na po yung SONA ng Pangulo. Ngayon po mga kababayan ay napapatanong po tayo, di ba? Kung ano ba ang magiging laman ng SONA ng presidente. Pero ito po mga kababayan ang naging pahayag ni Kong Pulong Duterte. Sabi po dito, malapit na naman ang SONA mo. Baka pwede mong isa-isahin nang malinaw ang mga nagawa mo na ramdam ng ordinaryong Pilipino. Hindi yung puro English buzzwords, bagong slogans at scripted applause. Ayan, scripted mga kabayan yung pagpalakpak ng mga kongresistang nakapila para mag-standing ovation. Correct.
ang gusto marinig ng taong bayan ay resulta, hindi production number. Correct, no? Para kasing niluloko lang tayo eh. Akala siguro nila natutuwa ang taong bayan pag may SONA ang Pangulo. Oh. Okay lang sana kung may SONA, kung ang lahat ng sinasabi ay puro katotohanan, puro po kasinungalingan ang pinagsasabi. Kaya ayan mga kababayan, kaya hindi maiwasan, masabi ng ating kongresista na si Pulong Duterte na scripted ang palakpakan mga kababayan. Biruin mo papalakpak ka sa isang bagay na hindi naman pala nangyari. Papalakpak ka sa isang bagay na mga ghost project pala. Papalakpak ka sa isang bagay, no, na trilyon po ang budget, wala naman tayong nakikita. At taong bayan po ang nagsasakripisyo, mga kababayan. Di ba? Ay nako, ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito, isa-isahin mo ang mga ginawa mo, lustay. Sige nga, aba. Sabi po dito, mga bulag kasi kayong mga DDS, lalo ka na. Ang akala mo naman may nagawa ka na at si Sara sa bansa. Ang ginawa mo puro pagnanakaw, hindi kayo nagtrabaho. Ang kapal ng mukha nyo. Saan hinuhugot ng taong ito? Sabi po ni Clareta Minises, no? Saan mo hinuhugot itong sinasabi mo? No? Ngayon sinasabi mo parang ang Duterte pang magnanakaw. Di ba? Can you, show us evidence na talagang magnanakaw ang Duterte? Di ba? Di ba? Wala kayong sa korupsyon, wala kayong maipapakita, Pero kapag dating kay President Bongbong Marcos Jr., kahit nandyan na sa harapan, nagbubulag-bulagan pa rin kayong mga loyalistang bangag, di ba? Kanta yan mga loyalistang bangag, di ba? Kahit wala ka naman sa SONA ng Pangulo, hindi mo rin maintindihan ang kanyang mga sinasabi. Talagang hindi maiintindihan kahit ng taong bayan, hindi siya maintindihan Di ba? Hindi nga natin alam kung anong SONA ang meron ngayon Di ba? Sabi po, bulag lang, walang nakita. No. Ano sa palagay niyo sa sarili niyo, may nakikita kayo? Kung anong sige nga, i-explain ninyo sa taong bayan kung ano yung nakikita ninyo. Sige na, ano ninyo sa taong bayan, di ba? Talagang wala kayong wala kayong maipakita, no? Na tamang ginawa ng gobyernong ito. Kasi puro nga sinungaling, mga kababayan. Pagnanakaw, kasinungalingan, ang ipinupukol sa ating mga isipan, mga karibin natin. Alright, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below. Ito mga kababayan, bago po natin i-play yung video, ito last na po na pagbigyan nyo na ako mga kababayan. Ito po kasing si Luestro. Sabi po dito, Luestro, mga bank account record ni na BP Sara Manscarpio ipapasubpina sa impeachment trial. Ayan na naman po Pero teka lang, bago mangyari yan, na pagsusubpina ng bank records ni BP Sara at ng asawa niya, pwede ba, Luestro, magbayad ka na muna ng 8 million para maisali dyan, para mailagay. Kasi, di ba, sasabihin nyo, bilyones yan, bilyones. Nako, kulang pa yan kasi may utang pa po si Luestro na dapat niyang bayaran. Oo, dapat niyang bayaran sa asawa ni BP Sara. Di ba? Kaya Luestro, bago ka magngak-ngak about sa bank records, about financial na mga Duterte, especially BP Sara and Manscarpio, mga kababayan, dapat siguro unahin mo, Luestro, na magbayad ng utang, para maisama dyan kung ano man yung record na bank record na yan, di ba? Kasi nakakahiya no? Nakakahiya yung may utang sa'yo. For example, di ba, may utang sa'yo. Ikaw pa ngayon yung kinasuhan, yun na yun di ba? Ganun na po yung nangyayari ngayon. Kung sino pa yung may utang, siya pa ang nagkakaso. Walang hiya talaga, di ba? Buti sana kung 100 lang yan. 8 million pesos sa utang ni Luestro sa Duterte. Hindi pa na isasama sa kanilang salin kasi hindi pa po binabayaran ni Luestro. Nakakahiya naman po, mga kababayan. Diba? Tira ka ng tira, binibira mo ng binibira ang Duterte. Pero ito pa lang, si Luestro ay hindi pa nagbabayad ng utang niya. Aray ko po,
O, ito po ang naging komento ng ating mga kabayan patungkol po dyan. Sabi po ni Erneo Gaspe, Haspe, may kaso pa nga ang AMLAC, hindi pa napagdesisyonan ng korte. Paano nila maibigay sa impeachment proceeding? Correct. Dapat sa mga congressman na magnanakaw sa kaban ng ay ipakulam para magtanda sila. Aba, dalhin niyo po sa Samar. Marami pong mangkukulam sa Samar. No? Naku, maniwala kayo. Tinutusok lang yan. Nung tinutusok. Oo. Magtanong kayo kung saan maraming mangkukulam. Samar ang lalabas dyan, mga kaumbayan, no? Tinutusok lang daw yan, ng karayom, no? How about bank secrecy law? Hindi po nila maintindihan yan na bank secrecy law, no? Tukmol jud og utok, imuha pa bank account ang isubpina para mas okay. Talo si Nimo Castro. Hindi po si Castro yan. Luistro yan. Hawak mo ang bit. Si Luistro ba talaga abogada? Nagtatanong po si JC Hordan. Ayan. Sabi naman po dito ni Rigora, useless inyong impeachment. Gakalas-kalas lang mo. Kwarta sa gobyerno. Ibasura man gihapon kay Duterte naman ang Senate karon. Correct. Kaya nga kaya hindi na sila mapakali, mga kaubayan. At itong si Senator Jinggoy Estrada, mga kaubayan. No? Nalagay nga po natin sa thumbnail natin kanina ito, no? Jinggoy lumipat na kasi gusto na po nilang lumipat no? Gustong-gusto na po nilang lumipat si Senator Jinggoy, mga kaubayan, para mayroon na silang pagkakataon na maging majority ulit, mga karibyo natin, no? Pero kulang pa rin sila kahit sabihin natin lumipat si Senator Jinggoy. At yun ang gusto nilang mangyari, no? Kaya nga question mark yung nilagay natin dyan kasi yun po ang gustong-gustong mangyari ng minority. Ginigipit, no? Itong si pressure, itong si Senator Jinggoy, no? Pero believe tayo dito sa taong ito kasi kumbaga immovable na siya Dito na, ito na ang prinsipyo ko. Bakit ako pupunta dyan sa inyo? Alright? Kaugnay nga po sa balitang yan, mga kabayan, ito pakinggan po natin the General's Viewpoint. General Macanas, pasok ka. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang official Facebook page. May kumakalat na fake news tungkol sa nakahanda na daw siyang umalis sa Brave 13 at sumali sa grupo ni Tito Soto. Dito, fake news. Sabi niya, fake news alert. Nais ko pong linawin na ang kumakalat na quote card nito ay fake news. Post ito ng GMA News Hinihikayat ko ang publiko na maging mapanuri. Sama-sama nating labanan ang fake news at misinformation. Ito yung parang quote na pahayag ni Senator Jinggoy. Wala naman akong magagawa kundi sumama sa majority. Nandun yung mga kasama kong may mga kaso Kaya nga may kasabihan, same feather flocks together. Nahihiya na akong lumipat pero deep inside me gusto ko sa kanila Tito Sen. So talaga no? Gusto nilang paghiwa-hiwalayin, gusto nilang pag-away-awayin ang Brave 13. Kaya ito GMA News nag-post. Tama ba ito? Gusto daw ni Senator Jinggoy sumama sa grupo ni Tito Sen. So tama, fake news nga ito. Basa tayo sa mga comments. Al George Mudanza. Tamang desisyon mo, Senator Jinggoy, malayo pa ang mararating mo. Yes. Pag magre-re-election ito Pag malusutan ba? Manalo si VP Sara sa impeachment trial. I don't know anong mangyari sa kanya, makulong siya. Basta, hold the line ka, Senator Jinggoy. Hindi ka pababayaan ng taong bayan, lalo mga milyones na nagmamahal sa taong bayan. Sa katotohanan, mananalo ka sa re-election mo. Ching Villaperte, obviously na fake news. Senator profile pa lang alam na walang magandang gagawin. Stay strong, Brave 13. Kap Kabisay, ginagawa nila lahat para masira si Jinggoy. Mudya Noria, lahat na lang yata ng paraan ay ginagawa para mabuwag ang majority. Pero ang pagkakaisa at paninindigan ay hindi basta-basta natitinag ng intriga, paninira at anumang uri ng pressure. Laban lang po, Senator Jinggoy Estrada.
You're the good one, Senator. Nabaliktad na ngayon. Yung si JD, dati tinatawag niya sarili niya the good one. To me, the good one is Jinggoy. Kasi nasa panig siya ng katotohanan. Basta yung grupo na ayaw paimbestigahan ang flood control scandal, yung pilit na pinagtatakpan, paano ka naging good one? Na dyan So ayan mga kabayan, no, pinipilit po talaga nila itong si Senator Jinggoy Estrada, no. So ayan, na fake news nga sila, no. Akala ng lahat ay lumipat na nga talaga itong si Senator Jinggoy, pero nilinaw po ni Senator Jinggoy Estrada na hindi po siya lilipat mga kabayan at maninindigan siya sa katotohanan, di ba? Grabe pong pressure ang ginagawa nila ngayon kay Senator Jinggoy Estrada, but still, no, hindi po sila magtatagumpay. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion? Reaksyon patungkol po sa video ito, just comment down below mga kababayan. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po.